Oh, alam nilang mag-faith. Kasi mga kapatid, ganito, ikaw magde-decide kung kailan ka gagaling. Ayan ang totoo sa faith eh. Ikaw magde-decide kung kailan ka gagaling. Sa totoo lang, ikaw ka magde-decide kung gusto mo na maligtas eh. Di ba? Salvation. Ikaw magde-decide. Ngayon, ikaw din ang magde-decide kung kailan mo tatanggapin ang baptism ng Holy Spirit. It's up to you. No, pwede ngayon, pwede bukas, nasa sa iyo po yun. Kailan mo gusto maligtas? Nasa sa iyo. Yan ang faith. Kailan mo matatanggap yung hinihiling mo? Nasa sa iyo rin yan. Pwede mong ganun. Kasi may mga tao po na yung parang tingnan niyo, anong ibig sabihin ito? Lord, sana ibigay mo na Lord. Yung mga ganyang klase, hindi tatanggap yan. Yung nakikiusap ka sa Diyos. As long as nakikiusap ka, hindi mo tatanggapin yun. Walang nakalagay na ganun sa Bible, no? Ang nakalagay po sa Biblia, I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His gates with thanksgiving. Lalabas ka ng palasyo ng Diyos. Lalabas ka ng trono ng Diyos. Dala-dala mo na yung sagot. No? Kasi as long as nagmamakaawa ka sa Panginoon, hindi ka tatanggap ng ganun. Ang tatanggapin mo yung naniniwala kang tinanggap mo na. Kaya kapag kayo mananalangin, manampalataya kayo, natanggap niyo na at matatanggap niyo. No, kapag naniwala ka na, kapag tumigil ka na, Lord, bigay mo na please, sana ibigay mo na to. Hanggat ganun ka, hindi mo matatanggap yan. Kasi ang nakakatanggap yung, Lord, salamat, natanggap ko na. Doon mo matatanggap. When you pray, believe, you receive. Mark 11:24. So ganito yung pananampalataya kasi hanggang ngayon nakakakita pa rin po ako sa mga anniversaries natin. Ganito, ako po marunong mag-drive ng manual na sasakyan. No? Yung iba naman, marunong na rin ako sa automatic, pero matagal po ako sa manual. Ngayon, may mga nag-aaral po ng manual. Alam ko kung mali o tama yung ginagawa nila eh. Hindi ba? Ayan, ikaw ba nagmamotor? Ikaw nagmamotor? O. Alam nyo, kung halimbawa yung isang tao nagmamotor, alam nyo kung tama o mali yung ginagawa, lalo na yung nag-aaral, di ba? Bakit? Kasi, marunong kayo eh. Ngayon, makikita mo, kasi sa Panginoon, as long as nagmamakaawa ka, hindi ka tatanggap ng gano'n. Ang nakakatanggap, yung kapag nanalangin kayo, manampalataya kayo, natanggap na, tapos na, umuuna ang Diyos. Doon mo matatanggap. Kaya, may ngiti, may ngalak. Ano susunod doon? Oh, hindi yung lalabas ka lang, sana, nilig ng Diyos. Eh, kung sana-sana ka, walang kasiguraduhan rin eh. Ang sana po ay walang pananampalataya. No, ito po ay kailangan matutunan natin kasi kung gusto po nating masagot ang panalangin natin. Ito yung mga patakaran eh. Ngayon, para kasing ang gandang tingnan na, Lord, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Nagaganyan ka, ay yung tiwala mo, walang pupunta, mapapahiya ka lang. Nakarinig po ako na sa isang crusade po yung nagpapagaling yung evangelist. Natapos na, umuwi na evangelist, bumalik na lang ibang bansa yung. Tapos nung gabi, dahil sa maraming tao, nandun pa rin ako, nakarinig po ako ng isang grupo ng mga tao, siguro hindi po ako nagkakamali, mga 6, siguro 7, ganyan, na pinagpe-pray po yung isang may sakit. Tapos na, uwian na. Patay na yung mga ilaw. Sa luneta to. Nang sabi nung isa pong nananalangin na babae, hindi kami aalis dito, Panginoon, at hindi namin natatanggap ang kagalingan. Iniisip kong gano'n, diyan ka na tumira. Dahil hindi gano'n. Ang pananampalataya po ay magaling na ako. Nakuha ko na ang sagot. Umuuna ang Diyos, natanggap ko na may dahilan akong maging masaya. Pero kung sasabihin mo, hindi kami alis dito, Lord, ay mabubulok pa rin. Ito kasi yung tamang way ng yung attitude sa prayer. No, halimbawa, sabihin natin si ano pangalan? Ha? Prinsesa ka ng Baler. Sige, sabihin natin mag-illustrate na lang ako. Sige. Halimbawa, sabihin natin si Princess. No, ilan taon ka na? 17. Ilan na anak mo? Wala pa. Dahil hindi pa nga nag-aasawa to eh. No? Joke lang. Halimbawa, nagka-anak ka. No? Tapos, ang anak mo ay sabihin natin kamukha ni Renzo. Halimbawa lang, no? Joke lang naman ito. No?
Bakit ka nakangiti? Ikaw din, ba't ka nakangiti? Ito ah. Sabihin natin, nagkaroon ka ng anak. Ngayon, nagpunta kayo ng Maynila. Pagdating mo sa Maynila, nawala si anak. Tapos, nakita ko. Sabi ko, anak ni Princess to ah. Paano ko nalaman? Kasi, kamukha ni Renzo eh. Halimbawa lang ah. Ngayon, sasabihin ko sa kanya, no? Wala ba yung anak mo? Halimbawa, no? Nagkontakan tayo. Tapos biglang, sabi kong ganon, nandito sa akin yung anak mo, nakita ko, naglalakad, umiiyak. Ngayon, ano sasabihin niya? Hindi, paano magkita? Hindi ba? Paano ko i-deliver? Pwede ba sa Lalamove? Sa Shopee? Hindi, maaaring i-ano ko na lang, idaan ko kung saan man tayo pwede magkita, i-deliver yung anak mo. Ngayon, ano sasabihin mo sa akin kapag sabi ko, sige, hahatid ko dyan. Ano sasabihin mo? Yun lang? Wala mo lang delivery fee? Ano? Ano sasabihin mo sa akin? Thank you. Tapos na. Ang sasabihin mo sa akin, ano? Thank you. Sapat na isa. Pero sa Diyos, hindi. Thank you ka ng thank you. Dapat. Hanggat hindi dumarating. Pero kung ako, tao, nakita ko yung anak mo, sapat na yung isa. Kahit hindi ka mag-thank you, okay lang eh. Sa Diyos, hindi ganun. Sa Diyos, salamat ka ng salamat. Hanggat hindi na-deliver. Nag-express ka ng pananampalataya ng salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Salamat Panginoon. Walang tigilan pa sa salamat mo hanggat hindi na-deliver ng Lalamove. Pero sa tao, kahit di ka mag-thank you. Amen po. Sa Panginoon, sa sistema ng Biblia, hindi kailangan mo mag-thank you. Bilang expression ng pagtitiwala mo. Kaya, I will enter His gates with thanksgiving. In everything, give thanks. Anong sabi niya? Kung kayo may kahilingan, ipaabot niyo ang inyong kahilingan ng may pasasalamat. Philippians 4:6-8 yan. Ipaabot niyo ng may pasasalamat. So, kailangan thank you ko ng thank you, ng thank you, ng thank you, hanggat hindi dumarating. Malinaw mga kapatid. Ngayon, kung hindi mo alam ito, mahirap tumanggap sa Panginoon. No? Hindi ko sinasabing eksperto po ako, pero may konti akong alam. At least sinishare ko po sa inyo. No? Sinishare ko ngayon sa inyo na masarap yung kare-kare. Na may kasama bagoong. No? Kaya sinishare ko po sa inyo ito kasi ito ang way ng Diyos. Hanggat hindi dumarating yung hinihiling mo, salamat ka ng salamat. Bakit? Bilang expression, paulit-ulit ito. Bilang expression na naniniwala ka na natanggap mo na. Parang ganito. Papatreat ako sa iyo birthday ko. Halimbawa, thank you sa gift mo ha. Oh. Malayo pa lang, nagsasabi na ako sa iyo, thank you ha. Bakit naniniwala ako sa iyo, magbibigay ka, magpapahanda ka sa akin. Thank you ha. Thank you sa tulong mo ha. Ano ginagawa ng, nandiyan pa kayo? So, ito po ang sistema ng Panginoon. Sabi niya, seek ye first the kingdom. Ang kingdom kasi, system. Oh. So, sabihin natin, punta tayo rito sa may ATM. Hindi lalabas ang pera dyan hanggat hindi mo isasaksak yung ATM. Pagkatapos sasaksak, may mga pipindutin ka. Ngayon, pustahan tayo. Sa inyo na po itong panyo ko. Sa cellphone ko. Sige, bigay ko na. Ngayon, try nyo. Subukan nyo kausapin yung ATM. Tingnan natin kung maglalabas ng pera dyan. Parang awa mo na. Kailangan ko talaga ng pera. Baka paalisin ko pa ng gwardiya. Hindi ganun ang sistema ng ATM. Ang sistema riyan, may sasaksak ka, may kikilutin ka. Sa Panginoon, hihiling ka, magpapasalamat ka na. Nakuha niyo mga kapatid. Kaya halimbawa, nakita ko yung anak mo, hindi yung sinabi ko na nga sa'yo, ibibigay ko. Hindi ba umuo na ang Diyos? Sinabi na nga niya, umuo na siya eh. Sinabi ko na nga, i-deliver ko yung anak mo, hatid ko. Huwag kang, thank you, Kuya Boy, thank you, Kuya Boy, thank you, Kuya Boy, thank you. Iisipin ko, may sira ka.
Kasi sa tao, hindi ginagawa yun. Pero sa Panginoon, sa sistema ng Biblia, sa sistema ng kaharian ng Diyos, ganoon. Kaya seek ye first the system of God. Alamin mo yung sistema ng Panginoon. Ang kadalasan po kasi nangyayari, assuming, akala ganun. Natatandaan niyo ba yung ano? Meron pa ba rito? Excuse me. Yung posong patay? May katabing tabo yan eh. Kasi doon sa Maseda, may poso doon. Di ba? Kung nakakatanda sa mga training, may poso ron na may tabo sa baba. Bakit? Patay na yan eh. Ano gagawin mo para kumuha ng tubig? Ayaw eh. Kailangan mong buhusan. Ngayon sa Bible, give and you shall receive. Yun ang sistema ng Diyos. Seek you first, the system of God. Same lang yan as seek you first, the kingdom of God. At sabi niya, at lahat ng ito, makukuha mo na. Pag alam mo ang sistema. Tulad ng hindi pwedeng hindi meron kang hindi pagpapatawad na puso. Kasi Kuya Boy, talaga naman, nung nandun ako, tinago nga yung fruit salad eh. Kalimutan mo yan. Libre na lang kita ng choknat. Kalimutan mo na yan. Seek ye first the kingdom of God. Ito ang kingdom ni Lord. Kailangan magpapatawad ka. Kailangan nag-expect ka. Kailangan nagpo-confess ka. Ano ibig sabihin ng confession? Ang confession po kasi ay yung pagtanggap at pag-amin ng sinasabi mo. Nakukuha niyo? Anong ibig sabihin to? Pagka halimbawa, may sinabi ako kay Pauline, sabihin ko, Pauline, bili ka ng 3 candy, tapos 4 na ice cream, tapos tsaka yung bond paper sa text. Ngayon, kailangan acknowledgein mo. Ano ibig sabihin na acknowledge? Tanggapin mo. Ano re-reply mo sa akin? Copy. Nakuha niyo, di ba? Copy. Copy po. Ay, di ba? Ganyan eh. Okay po, copy po. Ibig sabihin, tinatanggap mo yun. Ngayon, yun ang ibig sabihin ng confession. Tinatanggap mo yung sinabi ng Diyos. Oh. Sabi ng Panginoon, darating ang panahon, di na kayo mangungutang, kayo na magpapautang. Anong sasabihin mo? Copy. Tinatanggap ko. Thank you, Lord. Yan po kung nakalagay sa Bible, acknowledge Him in all of your ways. Acknowledge, copy. Yung word na copy, okay, naintindihan ko, tinatanggap ko. Pero kapag sinabi dun sa text, ano po yun? Masabi, hindi matatanggap to, ulitin ko na naman, tama. Pero pag sinabi mong copy, it means, ina-acknowledge mo, tinatanggap mo, yun ang confession. Yun ang ibig sabihin na mag-confess ka. Tinatanggap mo yung pinangako ng Diyos sa'yo. Hindi pwedeng hindi lalabas sa bibig mo. Kasi, alam mo ba, ikaw, pasensya ka na ba? Nandito ka sa harapan eh. Kahit kailan princess ng San Luis. No? Taga San Luis ka ba hindi? Oh, prinsesa ng Maria. Hindi ka maliligtas kahit kailan. Hanggat hindi lumalabas sa bibig mo. Hindi. Sa puso ko naman, hindi, walang ganun. Sa Bible kasi, ang nakalagay, believe in your heart and speak with your mouth. Yan, faith. Believe in your heart. Hindi, sa puso ko naman eh. Kailangan palabasin mo sa bibig mo. Oh, sige. Paano magpalayas ng duwende? Sa mga gusto kong matuto. Paano magpalayas ng kapre? Paano magpalayas ng laman loob? Paano magpalayas ng laman lupa? Sabihin mo sa katabi mo, paano daw palayasin ka? Paano magpalayas? Ganito lang. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na masamang espiritu, lumayas ka. Saan lumabas yun? Pwede ba yung hindi, kailangan mong palabasin sa bibig. Kasi yung martilyo, hindi, sabi natin, nakakapre ka, no? Kukuha kang martilyo, pupupukain yung kapre, sino tatamaan? Pwede ikaw. Oh. Hindi tumatalab yung physical, pampalayas ng demonyo, yung salita ang nakakapagpalayas. Nakukuha niyo mga kapatid? Kaya nga, yung
yung kahilingan mo, kailan lumabas sa bibig. Naku, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, kung matutulog, tatawagin ka ni Kuya Boy. Yan, kasi dami niyang kinain kare-kare. Wala na tuloy na tira sa akin. Joke lang. Ito yung sistema eh. Sabi niya, seek you first the system of God, kingdom of God. Same lang yan. Ngayon, dito po, ang sabi niya, no, maging sana ikaw, sana nga. Eh hindi, ang Diyos ang mamimili nun eh. Pero ito, taong paggagalingan talaga. No? Ngayon, naalala ko po yung isang babae, ito po yung kwento, na-interview siya sa TV, na ang hirap-hirap niya. May baby siya, wala na siyang babae. Kasi sabi ng babae, ang Diyos ang magbibigay, ang Diyos ang magbibigay, God will provide. Ngayon, napikon siya siguro, o nahamon. Kaya sabi niya, bigyan mo ng grocery. Sabihin mo, galing sa demonyo, ha? Ngayon, sabi nung siya, yun po sasabihin ko. Sabi nung tao, narinig mo yung sinabi ko, sabihin mo, kapag tinanong kung kanino galing, sabihin mo, galing sa demonyo. Hindi galing sa Diyos. Sabi ngayon, punta na siya. Katok-katok. Ngayon, may nagpapabigay po lang, wow! Sabi niya gano'n, daming grocery. Noon, sabi ng babae, kanino galing? Sabi ng sekretary, galing po sa demonyo. Ano pong masasabi niyo? Galing sa demonyo yan. Sumagot yung babae, wala kang pakialam. Pag ang Diyos nagutos, pati demonyo susunod. Gagamitin pa rin. Tao pa rin yan. Basta pag ang Diyos nagutos, pati demonyo susunod. So, kanino manggagaling ang tulong natin? Sa kamay ng tao. May gagamitin yan. Kaya nga, ang hirap ng maraming kaaway. Lahat na lang, kalaban mo. Kagalit mo yung kapitbahay, kagalit mo si kapitbahay, kagalit mo si kapitbahay. Ang dami mo namang kagalit. No, tapos sasabihin mo, ikaw ang tama. Bakit lahat sila galit sa'yo? Baka ikaw ang mali. Nakukuha niyo? So, ito po Basta, sabi niya, give and you shall receive, shall men. Tao pa rin ang gagamitin. Okay? So, number 2, saan makikita yan? Sa Luke 6:38. Yung una, kamay ng tao, susunod kamay ng Diyos. Mismo ng Diyos ang bibigay. At ang example nga rito, yung mana, bumabagsak. Everyday yan. Habang nasa disyerto sila. Yung mana, ang Diyos ang nagbibigay. Ngayon, si Elijah, ano nangyari? May katabi siyang puno, may katabi siyang bukal. Tapos everyday, nilalaglagan siya ng ibon. Kahit na maduming ibon yan. No? Hinuhulugan pa rin siya. Sino magbibigay nun? Hindi tao, kundi ang Diyos. Okay? Ngayon, ito pong kwento ko sa inyo. Ito po yung totoong nangyari. Sabi ko nga, dapat kanina ko sasabihin kaso kung may sila yung time. Nagre-renta kami sa Maseda. Doon sa Sampaloc. 10,000 ang renta namin ng simbahan. Pinakamura na yun. Mahal talaga dun. Ang problema pa, kung maghahanap ka ng murang-murang apartment, hindi ka pwedeng ingay. Kasi, alam niyo po, nagrenta kami ng apartment dahil kakulangan ng ganyan. Wala kami pera nun Alam niyo po, bawal mag-gitara, bawal mag-microphone. Nagagalit yung may-ari kasi ingay namin. Magkakantahan kami, tahimik. Magsusonglit kami, tahimik na nagsisermon, walang microphone. Kasi bawal nga, kasi residential. Samantalang pag nagbibideo kasi lang, iingay. Di mo mabawal. Pero pagka simbahan na nagagalit, ingay nyo, pabarangay namin kayo. Hindi naman kami paalis ng barangay kasi kakilala namin. So, ito po, 10,000. Sige, naku po, unang-una, problema kami kasi kulang yung 10,000. So, anong nangyari po ngayon? May taga-abroad kami, dating miyembro, na nagpapadala ng 10,000. 10,000, monthly yan. Sa loob ng 1 year. Bigla na lang, tumigil. Nag-stop. Ayaw na magpadala. Cannot be. Carry over. Times 0.
is zero. Ayaw nang magpadala. Sabi niya, hindi na ako makakapagpadala sa inyo after 1 year. Ngayon, nakakahiya naman sabihin na, saan kami kukuha ng panrenta? Hindi kaya ng mga miyembro. Yung 10,000 a month, siyempre, pati tubig, kuryente. Tapos marami pang nakikikain na mga tao. Alam nga naman sabihin mo gano'n na, magsiuwi kayo. Ano sasabihin mo na? Pwede mo ba sabihin ito na sa abroad eh? Ituloy mo. Kailangan namin ng pangbayad ng renta. Mahiya ka naman. Ano nangyari? Di ngayon, paano na to? No, nag-iisip-isip ka. Pero nga kasi, una, sa kamay ng tao, ayaw na ng tao. Paano na? Ayaw na ng tao eh. No? Bakit ayaw mo na? Nagtatrabaho sa Chowking, ano? Pwede ka ba mag-uwi? Meal ko po. Ha? Yung meal ko po. Yung meal mo? Ay, yung meal namin. Ito po eh. Ayaw na ng tao. No, magpadala. Dito tayo minsan, ang limitasyon ng pananampalataya natin ay hanggang tao ka na lang. Di ka ba naniniwala na ang Diyos ang pinanggagalingan ng tulong mo? Gumagawa ka pa ng pakanta-kanta ka pa. Saan mo gagaling? Pagkatapos ngayon, sige nga. Tingnan natin ngayon. Yan, sige, yayaman ka ba rin? Tingnan ko yung pagbabuhin-buhin na din mo. Mapapabuti ka ba rin? So, ano po nangyari ngayon? Di sige, pray ka kasi kapag ka nagsara ang pinto, isang pinto, ang Diyos magbubukas ng isa na namang pinto. Tiwala lang. Kasi ang panggagalingan ng tulong mo, always ang Diyos at gagamit siya ng tao. Alam niyo, pagkasabi niya, nag-worry kami, di pray lang. I praise the Lord. Yung isang nag-abroad, biglang kinausap ako, sabi niya, Kuya Boy, magpapadala ko sa inyo ng pang-rent. Wala naman kami sinasabi kahit kanino. Hindi naman namin broadcast, mga kababayan ko, wala nang gustong magbigay ng rent sa amin, baka meron riyang maawa. Iba kasi yung kinaawaan sa nabe-bless. Iba kasi yung naawa, yung pulubi kinaawaan. Ang magkanang bigay, barya. Pero pag na-bless, pang-rent. Walang usap-usapan. Bigla na lang nagsabi na magpapadala siya ng rent. Ano nangyari? Paano lumabas yung kwentong yan? May nag-chismis. Sino? Si Lord. Dahil saan manggagaling ang tulong ko? Sa Panginoon. Kamay ng Diyos. Ay di, isang taon na naman. Praise the Lord. 1 year, 10,000, 10,000, 10,000 for 1 year. Ay, alam mo ba, princess ng Maria? After 1 year, ayaw na niyang magbigay. Katulad ng una. O ba? Ay, ito ang problema. Hindi ka kasi nagre-ready. Kaya nung dumating ngayon, yung kakulangan ng renta, hindi ka nakahanda. Ay, di nagpanik na naman. Kasi hindi ka nagre-ready ng faith na dapat marunong ka nang tumayo sa sarili mo. Turuan mo yung miyembro mo kung paano magbigay. Kasi doon sila pagpapalain. Amen? Minsan ako, isang mali ko, kami ni Pastor Danny noon, takot na takot kaming magturo ng giving. Kasi iniisip, takot kaming isipin na baka isipin nila mukhang pera kami. Pero hindi po kami nagpasimula na magturo ng pagbibigay. Si Jesus ang nagpasimula. Ano sabi ni Jesus? Give and you shall. O hindi sa akin galing yun. May makikita ba kayo na Boy chapter 3 verse 15? Wala. Lucas chapter 3, chapter 6 verse 38, meron. Si Jesus ang nagturo ng pagbibigay, hindi po kami, hindi ako, hindi ikaw. 1 year. After 1 year, tumigil na naman. Walang paalam. Walang pasintabi. Sabi niya, Pastor, di na ako makapagbigay. Tapos, Hindi ko pwede masabi, bakit? Hindi, bumalik ka, tulungan mo kami ulit. Pag minsan kasi masyado ka nang umasa sa tao, mali yun eh. Kasi kung naniniwala ka sa Diyos, hindi ka kakabahan pagka may bad news. Amen? Halimbawa, subukan natin ikaw, may cellphone ka ba? Pasensya na kayo, dito kayo sa harapan ko eh. Halimbawa, nawala. Ngayon, wala na. Hindi ka ganun kakabahan eh, kasi kaya ibalik ni Lord eh. Kaya ibigay ni Lord eh. Try mo. Tumigil na naman.
Pangalawang beses na, ayaw na magbigay ng rent. Paano to? Hindi naman namin ina-announce. Alam niyo, bigla po yung taga-ibang bansa na naman, nagkataong nasa Pilipinas, umaten. At pag-attend, sabi niya, nakalimutan ko na, Kuya Boy, na dito pala ako nanggaling sa Manila. Ngayon, gusto ko magtanim. 1 taon, siya nagbayad ng rent. 3 magkakasunod. Hindi nag-usap-usap. Pero nung natapos ito ang sumalo. Nung natapos ito ang sumalo. Walang usapan. Biglang sunod-sunod. Sinagot nila ang renta namin for 3 years. Bakit? Kasi may pinanggagalingan ng tulong. Yes, tao ang ginagamit, pero saan ang gagaling ang tulong ko? Sa Diyos. Ngayon, eto na. Dumating ang time, for the 3rd time, tumigil ang pagbibigay. After 1 year. Parang sakto-sakto 1 year eh. Nagulat nga ako bakit parang nag-usap-usap ba kayo na parang binigyan nyo kami ng time limit na tig-1 taon lang. Parang toka-toka. Alam niyo po, ito. Nung dumating yung time na itong pangatlo na, pan-third na, ayaw na magbigay. Tama na. Tapos na ang pagtatanim. Paano ka ngayon? Wala mo. Ikaw na lang, Renzo. Wala mo. Anong nangyari? May sumunod ba? Wala na. Ikaw. Anong may sumunod? Wala na rin. Ikaw. Wala na. Ikaw. Gaya-gaya ka. Wala na sumunod na tumulong. Hindi, tinatanong ko sa inyo, may ginamit pa ba ang Diyos na tumulong? Pangatlo? Wala na. Alam niyo kung bakit? Kaya na namin. No, kaya na namin. Yung mga miyembro na turuan na po kung paano magtanim, kung paano magbigay. Pinagpapala na kami. And since then, nabumilang na po kami ng more than 10 years. Kaya na. Kaya ko nang tumayo sa sarili kong paa. Pinagpala na kami ng Panginoon. Pinagpala na kayo ng Panginoon. Pero siguro, palagay ko, kung hindi pa namin kaya, merong pagsasagot. Pero nakukuha niya ang sistema ng Panginoon. Saan manggagaling ang tulong ko? Sa Diyos pa rin at gagamit siya ng mga tao. Amen. O ngayon, sabihin mo sa katabi mo, nawa gamitin ako ng Diyos. Yan ang yan ang, Lord, use me, always use me. Okay, so number 2 yun. No? Number 1, kamay ng tao. Number 2, kamay ng Diyos. Pangatlo, sarili mong kamay. Magtrabaho ka naman. No, kumilos ka naman. Dito po sa sa Joshua, tingnan po natin Joshua chapter 5. Tingnan mo nga yung katabi mo. Verse 12. Sabi mo sa katabi, parang awa mo na, huwag kang matutulog. Ito ang kalaban ko pag yung hapon talagang katatapos ko naman kumain. No? Ako naantok ako ngayon eh. No? Okay, gawin natin. Tara, tulog na lang tayo. No, nakatabi namin yung dagat na kanina. Kagabi. Hindi ko naman mabuksan kasi naka-aircon. Pero parang nasarap pakinggan ng tubig, kumbaga parang narinig mo yung tubig pero hindi ka nababasa. Alam niyo, hindi maganda yung mareklamo. Kumbaga, in everything, give thanks. Tingnan niyo yung isda. Hindi siya nagre-reklamo, laging basa ang paligid. Ito po. Verse 12, Joshua chapter 5, verse 12. At ang mana ay naglikat ng kinabukasan. Ibig sabihin, hindi na dumating. Yung mana na nalalaglag, hindi na dumating. Pagkatapos ng sila'y makakain ng imbak na trigo ng lupain, na hindi nagkaroon ng mana ang mga anak ng Israel. Ibig sabihin, titigil yun. Yung tao, kasi ang tinutukoy doon, magsimula ka ng magtrabaho. Kumilos ka naman. Hanap buhay ka. Sabi niya, pagpapalain ko, hawakan ng iyong kamay. Ay, pastor, kasi ako mabaron yung pagnanakaw. Ay, syempre hindi. Pero,
gamitin mo naman yung kamay mo. Sabi niya, pagpapalay kong hawakan ng iyong kamay. Mag-start ka. Eh mga kapatid, nung hindi ko alam itong mga ganito, inaabot po ako madaling araw, nagre-repair ng computer. Nasa kalsada ako madaling araw. Minsan, inabutan ako nung yung lugar na walang jeep hanggat hindi dumarating ng alas 4. Ay nako. Nandun ako, nakaupo sa bangketa kasi katatapos ko mag-repair ng computer. Eh wala nang masakyan pa uwi. Walang dumadaan. Ayoko naman mag-taxi. Bakit? Wala akong pang-taxi. Eh, hinintay ko yung alas 4 bago ako nakauwi. Yung kamay ko, ginamit ko para kumita ako, para makapagbayad ng renta. Ikaw ang nagsimula ng tayo-tayo ng simbahan, pagkatapos hindi mo susuportahan. Nagtrabaho ako, namalengke ako sa Divisoria para magtinda ng lumpia. Alam ko ang amoy ng Divisoria, grabe. Pag umaga, ingat ka, may mga snatcher doon. Kabisado ko na, alam ko na. Itong mga paang ito, nakita niyo sapatos ko? Mararapture yan. Bakit? Hanggang ngayon matapat. Samantalang yung iba, backslide na. Ito, nagpapatuloy pa. Marami ng anniversary sa pinuntahan niya. Yung ibang microphone natin, nag-backslide na, di ba? Pero yung sapatos ko, nagpapatuloy. Talagang binubuhat niya ang bigat ng ministry. Hello? Itong mga kamay na to, yun ang alam kong gawin. Mag-repair ng computer, maglagay ng Windows. Oh, pinagpala ni Lord to. Nakapagbukas to ng mga simbahan. Bakit? Nakaipon ng pera to para makapag-down deposit sa mga simbahan. Sabi niya, pagpapalain ko. Ngayon, ginagawang pa bay-bay-bay. Hindi na. Bakit? Nag-i-improve ka na Umaangat ka na Natututo ka na na pwede palang mag-pray ng ganito. Na hindi na ako magtatrabaho. Ngayon, nandun po ako sa kondisyon, sa status na hindi ako magtrabaho, hindi ako maghanap buhay. Mabubuhay ako. Bakit? Natutunan ko na. Oh. Nakukuha niyo mga kapatid? Noon, kailangan ko magtrabaho talaga. Sa sarili kong time. Magkano kinikita ko? Maliit. Minsan nakakaawa nga Nakakaiyak. Kalahating araw. What is kalahating araw? Half day. 12 hours. 500 lang makukuha mo. Kasama na rin yung pamasahe mo. Tapos siya, sige, ipon ka lang. Sige, tsaga lang, tsaga. Bakit? Kailangan ng renta Kailangan ng pagkain ng mga worker Hindi kagandahan na walang asawa. Bakit? Sarili mo lang iniisip mo. At saka ang simbahan. Kasi pag nag-asawa ka na, iisipin mo, pati biyanan mo. Tapos yung mga bayaw-bayaw mo, makikitira na sa iyo yan. Nakukuha niyo? Ganyan talaga. Kasi pag nag-asawa ka sa Pilipinas, package deal. Ganun talaga. Sa bahay nga namin, sa Katerba mga kamag-anak noon. Ganun talaga. Nakuha niyo mga kapatid? Ganun. Pero sa kabila niya, dami kong pinapakain. God will. Huwag ka nagdadamot. Ang Diyos ay nagbibigay. So number 1, ano na? Kamay ng tao. Number 2, kamay ng Diyos. Number 3, kamay mo. Ay naku po, nung hindi ko alam ito, na minsan napanisan kami ng lumpia. Hindi kami nakapagbenta. Bawal pala yung lumpiang gulay kasi kami. Bawal palang takpan yan. Pinagpawisan, pagbukas namin, iba na ang amoy. Parang alam mo ba yung ganyan? Parang, sino po naglalaro ito ng Pac-Man? At, di ba may multong tumatakbo? Naghahabulan kayo. Pagka nakakain ka ng power pellet, tatakbo sa iyo, di ba? Pagka nakagat mo yung multo, di ba ganun? Nung nakita ko yung panis na lumpia, talaga, sayang pinamalengke ko to, ganito, ganyan. Pero, sige lang, walang pera Ngayon, natututo ka na. Pag dumating ang time na marunong ka na maganda na ang buhay mo, nakalagay po ito sa Hosea, tsaka sa Hagay, pag dumating ang time na may mga bahay ka na, huwag mo kakalimutan ang Panginoon.
Ito yung sinasabi niyo, 3 tao. Yumaman tong mga to, pero hindi nagtanim. Sinasabi ko po sa inyo kanina, kasi totoo. Alam niyo, habang tinuturo ko to, noong unang panahon na, noon, biglang may nagsabi sa akin, Kuya Boy, ibig bang sabihin, ibibigay ko lahat ng pera ko na maglalakad na lang ako pa uwi. Sabi niya ganun. Tinanong niya ako sa lahat, gitna ng mga tao. May mga sa katabi mo, kung may tanong ka, kayong dalawa na lang ni Kuya Boy. O sige sabihin mo pa, kung may tanong ka, magtanong ka muna kung pwedeng magtanong. Pastor, pwede po magtanong. Dapat ganun, hindi biglang tatayo ka. Eh, biglang tumayo ito, tinanong ako. Ibig ko sabihin, hindi na ako mamamasahe, bibigay ko na lang ang pera ko, tapos maglalakad na lang ako. Tinanong ako ng ganun. Madalas po akong ginaganon. Siguro naiinis na sa akin, nabibuild na yung pressure, puputok na ako. Ano nangyari? Pumutok silang bulat yung ano. Madalas po ako nagaganyan. Ano gagawin mo ngayon? Napapahiya ako syempre. Pero nasasagot ko naman. Ngayon, dito sa Balat, nagkaroon ng mga problemang ganyan noong unang panahon eh. Si Ate Amy pa lang ata nandito noon. Sinagot-sagot ako rito. Dinuro-duro pa akong ganyan. Nag-uusap kami, biglang tumayo yung isa, nasa harapan pa naman, dinuro-duro akong ganyan. O ano nangyari? Eh di nagising kayo ngayon. Sa kwento ko. Hindi, totoo yun. Nangyari yung gano'n. Eh, di sumagot ka ng maayos kasi nakalagay sa Bible. Si Jesus nga, papatayin na eh. Sabi niya gano'n, ikaw, ganyan ka, sabi ng mga tao. Itutulak na nila sa bangin. Anong ginawa ni Jesus? Eh, di umalis. Ayaw niya ko, di wag. So, ano nangyari? Sabi sa akin, lahat ba ng pamasahe ko, bibigay ko na. Tapos maglalakad na lang ako. Eh, hindi... Siyempre, isipin ko, anong sasagot ko ron? Eh, isa lang naman ang sagot ko. Sabi ko, sa pagbibigay ko, maniwala ka kapatid, sabi ko, hindi na ako dadaan sa maglalakad ako pa uwi kasi aani na ako. Hindi ko na mararanasan yung maglalakad ako pa uwi kasi marami na akong tinanim. Pag sabi sa katabi, hindi mo na mararanasan ang hirap. Bakit? Kasi marami ka ng tinanim. Hindi mo na mararanasan yan kasi nagtanim ka na. No. Nakukuha niyo, people. So, ano po nangyari dyan sa ganyan? Pag kami nang ganun sa'yo, wala naman magaganon sa inyo. Alam ko na eh. Ganun. May mga na-offend kasi kapag nagtuturo ka ng ganito na pagbibigay. Isang kasama nga natin nagtuturo ng tithing. Maging matapat po tayo sa pag-iika po. Sumagot yung isa na dyan. Mauna ka, pastora. Sabi niya gano'n. Lingunan yung mga tao. Huwag mong ginaganon yung pastor. Halimbawa, sino ba? Halimbawa, si Lisa, hindi naka-makeup. Naka-makeup to ngayon. Tingnan mo, yung kilay niya talagang tinasa. Ngayon, magtuturo ka, sabi mo gano'n na, mag-makeup kayo ha, halimbawa, tapos may sasagot, mauna ka, pastora. Hindi maganda. Pero may mga ganon. Tuturo yung pastora ng tithing. Sabi ng isang tao rin, mauna ka, pastora. Bakit kailangan mong sagutin ng pabalang yung pastor? Hindi maganda. Kasi alam nyo, Galatians 6:9, bakit? Wala namang wala namang ganon dito eh. No? Kaya hindi ko po kayo pinatatama kasi wala namang ganon. Pag nagtuturo ba si Ate Amy, may nasagot na wala naman eh. So, nagkukwento lang ako ng mga intriga para kayo po yung magising. Pero may mga ganun po. So, naman yung number 1, balik tayo rito. Galing sa tao, galing sa Diyos, sarili mo kamay. At pang-apat po, sa kamay ng kaaway. Yan, ito, sinabi ko na kanina at babalikan ko po. Sabi niya sa Psalms 23, pinaghahanda mo ko ng handa, kainan, fiesta, sa harapan ng aking mga kaaway. Yung time na maraming inis sa'yo.
Yung time na down ka. Yung time na walang in love sa'yo. Marami kang kagalit. Sa time ng kahirapan. Sa time ng sakit. Sa time ng sobrang kulang. Ang dami mong kaaway. Ang dami mong pinagdadaanan. Balik-balik ako ha. Yung ang dami mong hirap. Daming kapos. Daming mali. Ang daming pangit na nangyayari sa'yo, sabi ng Panginoon. Sa harapan ng mga kaaway mo, paghahanda kita. Alam niyo po yung ibig sabihin ng paghahanda? Pinakamagandang handa. Pinakamalaking handa. Doon mo lang makukuha kapag ka nasa presensya ka ng kaaway. Pinapersecute ka? Sinasabi sa'yo ng nanay mo, pag di mo ko pinayagang mag-boyfriend, hindi naman kaya nagtatalong gano'n. Eh, tika mo na, matanong kita, payag ka ba si mama mo? Payag na payag. Ay, ikaw ba may natitipuhan na para kay mama mo? Wala pa? Eh, hindi naman magandang tanongin natin si Lisa rito. Siyempre, sabihin, wala po. You have not because... Ay, ikaw ba? Ilan taon ka na? 23, ikaw ba yung kasintahan na? Wala pa? Gusto mo magreto ako sa'yo? Ang tagal mag-isip, mukhang gusto. Ay, in the presence of my enemies, thou prepares a table before me. Habang nagkakagulo, habang punong-punong ka ng problema, sabi ng Panginoon, merienda ka muna. Kain ka muna. Nasa Bible to ha. Baka isipin niyo, kinakatang isip ko sa harapan ng aking mga kaaway, pinaghahanda mo ako ng ayaw mong nagugutom ako, Panginoon. Sa gitna ng daming gera, daming problema, ayaw ng Panginoon na ako ay sabi niya, paghahanda kita. Anong handa ron? May isang bowl doon ng kagalingan sa sakit. May malaking plato ron ng kagalingan ng sakit. Merong isang planggana doon. Pangit ang tawagin planggana. May planggana doon punong-puno ng kasaganahan. Sabi niya, sa kabila ng dami mong kaaway, kumain ka. In the presence of my enemies. Ano bang enemy mo ngayon? Kahirapan, sakit, kaguluhan sa buhay, sa bahay. Sabi niya, in the presence of my enemies. Sa kabila ng nandiyan ka sa dinadaanan mong mga minsan magkakasakit ka, ganito, marami kang mararamdaman, tapos wala kang pag-hospital. Sabi niya, sa kalagitnaan ng panahon na yun, may tulong akong pinapadala sa iyo. Meron po kasi yung tinatawag na yung foot pump. Foot pump. Foot. Ano ba yung foot? Foot. Foot. Ano ba yung foot? Ha? Put, yung nilalagay. You put your put, pa. Ano ba yung pump? Ha? Bomba. Yung sumasabog. Ano yung pump? Pump. Yung pump, yung kasi noong unang panahon, di ba meron tayong irrigation ngayon? Ay, ang gustong-gusto namin maligo dito sa baler niya, ha? Yung irrigation. Ay, ang linaw yan, di ba? Yung irrigation, hindi ko pala nakita ngayon. Pero nung panahon namin dito sa Real, ang linaw ng riyan. Meron pa ba yung irrigation sa Real? Hindi ko na alam eh. No, ang linaw niya. Pagkatapos namin umahon, puno kami ng linta. Malalaglag na rin yung linta. Nalaglag na. Hindi mo man naramdaman. Nakita mo lang, taba ng linta. Yun ang karanasan ko ng bata ako rito eh. Pump. Ngayon, nung unang panahon kasi, walang irrigation. Ang gagawin nila, merong tubo papunta ron sa palayan, manggagaling sa Nile River. Yung Nile sa Egypt. At ang gagawin po ng mga Israelita, meron silang pump, ginaganon. Binobomba. Ay, ang hirap ng buhay na yan. Para makarating yung tubig doon, talagang ganun ka ng ganun. Ang tawag doon yung foot pump. Sabi niya, darating ang panahon,
aalis na kayo rin sa hirap na yan, na talagang para mabuhay kayo, talagang kayod. Sabi niya, pag dumating kayo doon sa lugar na yon, sa lupang pangako, hindi niyo na mararanasan ng para lang magkatubig, para lang magkaroon ng sustansya, para lang maging sariwa. Makatikim ka ng magandang buhay, kailangan mong kumayod ng kumayod. Sabi niya, pagdating mo ron sa lupang pangako, aagos ang pulot at gata. Magiging masarap ang buhay mo doon. Saan lugar yun? Sa lugar na? Ito po, anong tawag doon sa lugar na yun? Lugar ng pagsunod. Pagka mag-o-obey ka kay Lord, susunod ka sa mga alituntunin niya, sabi niya, tatanyag ko kayo sa lahat ng bansa. Hindi na mangyayari sa inyo yung hirap na ganito, kundi kaiingitan na kayo ng mga tao at sasabihin, napakainam ng inyong mga buhay. Pangako ng Panginoon to. Pagka, naniniwala ka, ang sagot mo, confession. Yes, Lord, tinatanggap ko. Salamat, Panginoon, sa magandang buhay. So, tingnan nyo nga po dito sa Deuteronomy 11. Deuteronomy 11, verse 10. Bakit po tinuturo sa atin ito? Yung kumbaga, binibigyan ko talaga ng pansin itong kasaganahan kasi kailangan natin to. Tsaka hindi maganda po yung lagi tayo napipintasan na yung pagtitiwala mo sa Diyos. Parang wala nangyayari. Hindi pumabalik pag-aralan po natin. Ito nga. Sabi niya sa verse 10 ng chapter 11 ng Deuteronomy, sapagkat ang lupain na inyong paroroonan, yung pupuntahan nyo, sabi niya, ay hindi gaya ng lupain sa Ehipto na inyong pinanggalingan. At do'y nagtatanim ka ng iyong binhi at ang iyong dinidilig ang iyong paa. Yung pandilig mo yung paa na parang taniman ng mga gulay. Sabi niya yung paa mo ginagamit mo. Sabi niya sa Egypt yan, pero sa lupang pangako din nyo na mararanasan yan. Hindi na kayo mahihirapan. Yung mga makasalanan, yung mga wala kay Kristo ang nadanas ng kahirapan. Pero sa atin daw na pupunta sa lupain ng pagsunod na, Lord, susunod na ako sa iyo, hindi na ako magiging pasaway. Sabi niya, verse 11, kundi ang lupain na inyong tatawirin upang ariin para mabasa sa iyo ay lupaing maburol at malibis. At dinidilig ng tubig ng ulan sa langit. Wow! Hindi ka na pahihirapan ng para lang may sustansya, para lang masarap, sariwa, magandang buhay. Hindi mo na kailangan yung kayod. Manggagaling daw sa langit ang tubig. Dumaragas ang pagpapala, aking nararanasan. Di ako, ba't sa'kin kamir. Tama, ano nga lang? Kamig. Kasi nung panahon namin, kamir. Matatapat ka. Anong tawag ko? Swerte? Hindi. Blessing. No? O, ngayon, ito. Sabihin mo sa katawan mo. Nag-expect ako, 2024. Bayad na mga utang ko. Hindi na ako maghihirap. Magkano ba ang araw-araw? Depende kung gaano ka kalaking humingi. Ano? Hindi pinibigay. Sige. Sa binibigay ba sa'yo, makakabili ka ng Ferrari? Hindi. Ako din, yung binibigay sa akin, hindi ako makakabili ng Ferrari. Masyadong mahal yun. Okay, Tesla na lang. Hindi, maging practical tayo, iPhone 15. Makakabili ka ba? 108,000. Yung iPhone 15, nakita ko Baka merong variants yan na Max Pro ba yun? Pro Max. Makakabili ka ba? Hindi. Okay, realistic ka no? Nabubuhay ka sa reality. Kung hindi mo kayang bilhin, hingin mo sa Diyos.
Kung kaya mo namang bilhin, huwag mo nang hingin sa Diyos. Naglolokohan lang kayo eh. Ang hindi mo kaya, yun ang hingin mo sa Panginoon. Kaya mo bang hingin si yung asawa ni Marian Rivera, ang pangalan? Ay, asawa yun, huwag yun. No? Ayan si Renzo. Uy. Tinilingiti niya mula rito pag gano'n, no? Ikaw, Kuya Boy, tukso ka ng tukso. Pagka nagkatuluyan, magagalit ka. Joke lang yun, ha? Eh, kung hindi mo kayang bilhin, ipag-pray mo. Kasi ganito po eh, minsan po ang faith natin base sa pera. Mali. Dapat ang faith mo nakabase sa salita ng Diyos. Kung kaya kong bilhin, eh, huwag mo nang hilingin. Ang hilingin mo, yung hindi mo kayang bilhin. Ngayon ito, ilagay niyo po yung mga bagay na yan sa pangarap. Ngayon, simulan yung isa-isahin ipag-pray. Okay. Mangarap ka ngayon, Pauline, iPhone 15. Di mo, next year, meron na ako niya. Yun. Next year. Sabihin mo ganun. Next year, meron na akong 4 wheels. Okay, bagay mo. Next year, akin na ang buong chowking sa mundo. Kung kaya mo. No. Ibig sabihin, nangangarap ka, ngayon bigla mong sabihin, next year. Next month. Depende po sa laki ng faith mo. Next year, bayad na ako sa utang. Next year, may 4 weeks na ako. Next year, kaya next 2 years, depende sa'yo. Milyonaryo na ako. At kapag dumating sa iyo yung milyon, huwag na huwag kain ako, prinsesa ng Maria, ha? Hindi kita kakalimutan. Pagka ikaw ay dumating ang time sa buhay mo na pinasagana ka ng Panginoon, huwag na huwag ka makakalimot sa simbahan. Nakukuha niyo po. Ito yung sinasabi ng Bible kasi pwede naman eh. Pwede. Kasi, ito yung nalistahan ko. Sabi niya, number 1, sa kamay ng tao manggagaling. Number 2, sa kamay ng Diyos. Number 3, sa sarili mong kamay. Number 4, sa kamay ng mga kaaway. Nagpe-pray nga ako eh. Balik lang naman. Lagi kong kinukwento to eh. Pero yung story off camera na. Yung pinapapatay ko. Nasubukan ko pong ibabalik-balik ko. Kukwento ko ulit. Bakit? Totoo nangyari. Nangyari kasi. Nung tinetesting ko to, nung pinag-aaralan ko, sabi ko, Lord, tingin nga ng 3.5. 3.5. Magkano yan? 3.5. Magkano ba yung 3.5? 3,500. Ngayon, aanin mo. Hindi mo aanin. Ako aanin ko kasi umihingi. Hindi ka. So, pumasok sa isip ko, aanin mo. Alam niyo po, nagpanting yung tenga ko. May bumulong sa akin, aanin mo. So, sabihin mo sa kanya, nahingi ako ng 3.5. Sabihin mo sa kanya, kay Lord, nahingi ako ng 3.5. Sumagot ka, aanin mo. Sa kanya, curiosity, di ba? Eh ako nagpanting yung tenga ko, parang, aanin mo. Parang, sabi ko, kung tao lang, pakailam mo. Eh gusto ko eh. May plano ko rin, maraming Jollibee makakain yan. Kasi alam niyo po mga kapatid, kung dumating man, ano ba pangalan mo? Senior po. Hindi, pangalan mo. Senior. Senior Rito? Senior. Ito si Brother Senior. Talagang pangalan mo yan? Apelido mo Rito? Pabalate. Mabalakat? Pabalate po. Pabalate. Pabalate. Okay, si Brother Senior. Ako nga pala si Junior. Si Brother Senior. Hey, mga kapatid, yung halimbawa, yayain mo ako. Pastor, Jollibee tayo. Eh sige.
No? Sige. Ngayon, sabihin mo, Pastor, anong gusto mo? Asahan mo, ang kukunin ko pinakamura. Bakit? Etiketa yan. Yan dapat ang tinuturo. Di ba? Ano ba, yayain tayong kain sa restaurant. Ang pinipili natin yung pinakamura, yung gulay sa point-point. Ano ba yung point-point? Turo-turo. Yung pinakamura. Hindi kami bibili nung mahal. Ngayon, kung tatanungin mo ako, anong gusto mo ko, Pastor? Kukunin ko lang yung price, o kaya yung Sunday, no? Kahit na alam kong bawal sa akin yung maaaring siguro yung B1, ano ba yung B1? Kasi Chowking K, kaya hindi mo alam. Yan. Pero kung halimbawa, yayayin mo ako sa Chowking, siguro kukunin ko yung ano lang, yung siopaw lang, di ba? Hindi ba taga-Chowking ka? Hindi ba pusa yun? Ay, hindi. Hindi, nagpapatawa po ako sa inyo kasi sana magising kayo. Ngayon, kapag ako tinanong mo, sabi nga sa akin ni JP kanina Pastor, kain ka pa. No, tumayo na kasi ako Tapos namin mag-usap nila Aida at ni Cesar. Sabi sa akin ni JP, Pastor, kain ka pa. Sabi ko, wala tayo sa bahay. Sabi ko, ang dalawang balik lang. Bakit? Ethics. Hindi po pwedeng sasabihin, dumating yung senior pastor namin, 10 balik. Wala, di ka na makakalimutan. Nasira na yung senior pastor, bakit? Tapos pagkukuha sa pagkain, matangos. Dapat pagkukuha tayong mga worker, pangot. Nakakahiya, makikita ng gano'n, bundok yung mas matapos sa bundok ng baler. Siyempre, ethics yan. Kumbaga, hanggang 2 balik lang. No. Pero sabi ko, kung sa bahay yan. Paano ito? Niyayaya kami ni Kuya Cesar sa kanila. Ilang balik kaya ako? No, pag walang nakatingin, hindi nyo mabibilang. Hindi kayo nakatingin. Oh. Pero, kapag ka niyayam ako, ngayon kung sasabihin mo sa akin na, Pastor, kung anong gusto mo? Baka di mo kayanin ang gusto ko. Kasi ang gusto ko, Big Mac. Magkano yun? 12? Hindi, Big Mac. Ikaw naman, nasa Jollibee tayo. Pinag-uusapan ang tinutukoy mo yung kanto. Jollibee tayo muna, yung Big Mac. Tapos ito pa, ang gusto ko, Aloha. Alam niyo ba yun? Aloha. Brother ko, kung pagbibigyan mo, maliit yung kulang sa yung 500 sa akin. Isang kainan lang. Bakit? Ang kukunin kong Big Mac, 4. Sabi mo, ikaw anong gusto ko Pero siyempre, ito, gusto ko nga ng Big Mac, gusto ko ng Jollibee. Hindi naman tindahan, ha? So, yung lang, yung pagkain lang doon. So sabi ko, Lord, bigyan mo nga ako ng 3-5. Sabi ng bumulong sa akin mo, di kakain ako. No? Alam niya, again, sabi ko, Lord, thank you ha. Thank you. Pumayag ang Diyos. Pambihira, anong klaseng Diyos yan? 3-5 lang, di maibigay. Di mo sa katabi mo. Mahirap yung Diyos mo. Hindi niya kayang bigyan ka ng Big Mac. Bakit mo pinaglilingkuran niya hindi makapagbigay ng Big Mac? So, 3-5. Ito na. Lord, thank you. Umuo naman ang Diyos May nakalagay ka ba, may nababasa ka ba sa Bible na nakalagay na kapag humingi ka ng Big Mac, hindi ka bibigyan? Ang sabi niya, ano manghingin mo? Maniwala ka? Natanggap mo at di magkaka-Big Mac ako. So, thank you, Lord. Alam niyo, kinalunisan, Monday, may nagbigay ng 1,000. Sabi ko ngayon, may nagbigay ng 1,000. What, ha? Magkano pa kulang? 2.5. Okay. Ngayon, hindi ko na masyadong ma-recall Pero susunod na araw, Martes, may nagbigay ng 1,000 na naman. Sabi ko, galing na. Kano pa kulang? 1.5. Ngayon, eto na. Yung isa na taga-ibang bansa, nagpadala ng 1,000. Magkano na?
Magkano na lahat? 3,000. Naisip ko, ba't ako binigyan ng 500, ng 1,000 ito? Kagalit ko yun eh. Kasi may mga tao po na hindi believe sa'yo ng sermon mo, ganito, mahaba ka mag-sermon, ang pangit mo mag-sermon, paligoy-ligoy ka mag-sermon. Kapag nag-sermon ka, akala mo hostage taking. Ano ibig sabihin nun? Hindi ako makaalis eh. Tagal ng sermon eh. O, na-hostage ka na. Si Lisa, di ko pa naririnig eh. Si Aaron ba, di ko pa narinig sermon itong mga to eh. Pag nag-sermon ba kayo, hostage taking? Walang lalabas, hostage ko kayo. Minsan ako ganun, lalo nung camp. Saan? Manggagaling ang tulog ko. Galing sa ibang bansa, pinadala ako ng kagalit ko. Galit sa akin yun. Hanggang ngayon naman eh. Pero bati kami. Ano ba talaga? Kausap ko lang isang araw. Nagpapadala pa rin. Sabi niya, kumusta na yung church? Ito mabuti, ganyan. Kumusta na yung family mo? Ito mabuti, pag-pray mo nga yung business ko. Sige, pag-pray natin. Kung yung galit sa'yo, magpapadala. Anong tawag doon? Yung pangapat, magkano lang kulang? 500 na lang. Okay, susunod na araw, Webes, wala dumating. Sabi mo, Lord, salamat. Dumating ang Friday, walang dumating. Ang deadline ko, Sabado ng gabi. Susunod na araw, walang dumating. Susunod na araw, Saturday na. Magkano kulang? 500. Sabi ko, Lord, ang deadline natin, ano lang. Kasi pwede ka namang magbigay ng deadline, ikaw nga magde-decide kung kailan ka tatanggap eh. Pwede ka magbigay ng deadline, kasi ano mo pa yung damo kung patay na yung pusa. Ano mo pa yung kung patay na yung kabayo, di ba? So, pwede ka magbigay ng deadline na, Lord, hanggang dito lang. Okay. So, sabihin mo, Lord, pambayad ko sa utang. Tapos 10 years pinadala yung pambayad. Eh, matagal ka na nasa bilang buwan. Kung nakukulang mo may utang. Di ba? Kaya may deadline eh. Ngayon, pagdating ng Sabado ng umaga, walang dumarating. Sabi ko, Lord, 500 na lang eh. Tanghali ng Sabado, walang dumarating. Pagkatapos nun, hapon ng Sabado, walang dumarating. Gabi ng Sabado, hanggang alas 12 ang deadline ko. Walang dumarating. Alas 8 na ng gabi, walang dumarating. Hanggang alas 12 lang, di ba? Alas 9, walang dumarating. Magkano ko lang? 500. 11 o'clock ng gabi, walang dumarating. Nakahiga na ako, nakaganyan ako. Narinig ko yung tunog ng butiki. Malungkot na ako, bakit? Hindi dumating. Pero kung palagi mo sa bibig mo na hindi dumating, sabi mo, Lord, salamat sa 500. Salamat sa 500. 11:30 na, hindi dumarating. Ano sasabihin mo? Lord, salamat sa 500. Salamat sa 500. 11:45 na, hindi pa rin dumarating. Wala naman naniningil. Gusto ko lang. Naglalambing ka lang kay Papa. 11:50 na, hindi pa rin dumarating. Ano sasabihin mo? Lord, salamat sa 500. Salamat sa 500. Salamat sa 500. Kasi hindi darating yan kapag hindi na darating. Wala na. Parang ibibigay na lang sa'yo ng Diyos yung susi, biglang, hindi ito darating. Di ba, wait? Talo ka na. 11:55, wala pa rin dumarating. Sasabihin mo, Lord, salamat. 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 Believe you receive. 11:58 na. 2 minutes na lang. Wala pa rin dumarating. 1 minute na lang. 11:59. Walang dumarating. At praise the Lord, dumating po ang alas 12. Walang dumating. Ay, ang lungkot ko. Isang linggo ka nagpe-pray, hindi dumating na buo. Ang dumating, 3,000 lang. Baka naman kasi 3,000 lang yung faith mo. Medyo malungkot ako ngayon. So, ano po nangyari? Sabado yan, hindi kinabukasan, kailangan mag-sermon. Kailangan nakangiti ka pa rin kasi nga Sunday service. Nandun ako sa labas, ang style ko po, nandun ako sa pinakalabas. Habang nagsa-Sunday school sila, nagkakantahan para yung mga dumarating, kinakamayan ko, ganyan. No, minsan, sabihin ko gano'n, yung lipstick mo sobra-sobra, sinasabi kong gano'n. No, may madumi sa mukha, gano'n, magpunas ka, sabi ko gano'n. No. Pasok na. Malungkot ako. Bakit? Dito mating. Mag-sermon ka, huwag mo papalata sa tao. Pero hindi lumalabas sa bibig ko. Walang dumating. Lumalabas sa bibig ko, Lord, salamat dun sa 500. Ang hirap. Ang hirap.
Pero kasi ganito ang sistema ng Diyos. Pagkatapos namin mag-service, uwian na, si Pastor Larry Boy lumapit sa akin. At ang sabi niya, Pastor, may inabot sa akin. Sabi ko, ano to? Pinabibigay ni Mama. Sino si Mama? Ay, di yung nanay niya. Nasaan? Nasa Amerika. Pinabibigay sa'yo. Dapat, kahapon ko ibibigay, kaso hindi tayo nagkita. Ay, sabi ko, God bless you, thank you. Mag-message na lang kay Mama ko. Nag-message ako kay Mama yun, pa-thank you ko. Pagbukas ko, hulaan niya magkano. 500. Sabi ko, muntik na ako sumuko. Ganun pala. Muntik-muntik na ako sumuko. Ang hirap. Talagang malalamog ang utak mo. Eh, hindi naman labanan ng isip yun eh. Labanan ng pananampalataya yun eh. Believe, you receive. Eh, salamat. Sabi ko, ganito pala. Pwede naman ako humingi sa nanay ko, sa kapatid ko ng Panjali, bibigyan ako. Pero iba kasi yung nasubukan mo, nagaling dun eh. Sabi ko, muntik-muntikan na ako sumuko. Oh, praise the Lord! Nakatanggap. O, ngayon, anong gagawin mo ngayon? Ulitin mo. Check mo. Ulit. Kasi baka tsamba lang. Ulitin mo. Kung talagang sa Diyos galing yan, ang sistema po ng Diyos, seek ye first the system of God. Batas yan. Ano mang ihagis mo batas, ano mangyari? Batas yan. Okay, yung kotse, paandarin ko ng 100 kilometers per hour, tapos tatama sa pader. Ano mangyari? Mayuyupi. Kahit nga sabihin ni Leo, Pastor, pakiabot nga yung microphone, pakihagis. Anong gagawin ko? Ihagis ko sobrang lakas. Alam ko, lalagpas eh. Anong gagawin ko? Tatansyahin ko. Yung lalanding sa kanya. Anong tawag rin? Laws of physics. Laws. Batas. Seek ye first the batas of God. Seek ye first the laws of God at darating ito. Ito ang law ng paghingi. Nakukuha niyo mga kapatid. Hindi nakukuha sa awa-awa. Sige Lord, pagka di mo binigay yun, hindi na ako magsisimba. Hindi mo makukuha ang Diyos sa pananakot. Ano ba sabi ng mga taga-baler? Tamtamin mo. Sige, buti nga sa'yo ganyan. Alam niyo, next week, ganun ulit. Pagdating na Sabado, wala pa rin yung 500. Wala naman ako yung sasabihan, bawal mong parinig. Kasi po, nung unang panahon, nagre-repair ako ng computer. Minsan, sa pagre-repair mo, pag-assemble mo, ito yung bayad, nagbibigay sila ng tip. Bibigyan mo ng tip. Kasi nagustuhan nila yung gawa mo eh. No? Okay. Ngayon, ito na. Friday, Saturday, hindi dumating. Kulang na naman ng 500. Anong gagawin mo ngayon? Ay, sige lang, confess ka lang. Thank you Lord, dating ng linggo. Sabi ko, hindi dumating. Ito na naman tayo. Again. Pagkatapos ko mag-sermon, lumapit sa akin yung kapatid naman ni Pastor Larry Boy, si Tatom. Siya naman na lumapit. Sabi niya, Kuya Boy, sabi sa akin, okay, ito ang buhay ng mga Kristyano. Hindi ka nakaasa kahit saan. Okay po? Okay. So, i-close po natin, no? No oras na ba? 2 o'clock. So, 2:15. To-close natin. Demonyo, para patayin ka, hindi. Ang gagawin siya, tatartarin ka. Hindi ganun. Ang buhay natin ay binigay natin sa kamay ng Panginoon, kaya siyang bahala kung mabubuhay ka pa o hindi. Kung laging lumalabas sa bibig mo na, ay, mamatay na ako, ay, hirap buhay ko, ay, ganun ka. Mamamatay ka talaga kasi kung lumalabas sa bibig mo, hindi na mangyayari sa'yo. Pero kung ayaw mo pang mamatay, hindi ka mamamatay. Nakuha niyo mga kapatid, wag mo lang suwayin ng Diyos. Mabubuhay ka. Ibig sabihin, mapagpatawad ka, hindi ka nagkikitim. Hinanapit ka nun. Basura yan, lason sa buhay natin. Okay. Alam niyo po ba ang chocolate? Tsaka yung grapes? Sino po nakatikim na ng grapes? O may lahat tayo. Nakatikim na pa kayo ng grapes. Ano sa Tagalog ang grapes? Ubas. Ano pa? Mansanas. O grapes na lang ha. Ang grapes po, pagka kinagat mo,
Anong sasabihin mo? Sarap. Sarap. No? Sasabihin mo siguro, pengi pa. Sa aso, lason yan. Ang grapes, ang chocolates, sa aso, lason. Mamamatay ang aso mo rin kung pakakainin mo. Lason sa kanila. Sa atin, hindi. Pero sa aso, lason. Ang sama ng loob ay lason sa mga born again. Yung mga hinanakit, mga tampo-tampo, lason sa mga Kristyano yan. Okay. Halimbawa, sabihin natin, si Wadwad, sino pa? Si JP, at saka itong si Princess. Halimbawa, no? Si Princess ng Maria. Halimbawa, sumalangit na ang inyong mga kaluluwa. Halimbawa lang, hindi naman totoo eh. Mag-aasawa pa nga si Wadwad eh. No, amen daw. Ay, may kukwento pala ako kay Ate Emmy. Tungkol kay Wadwad, sabi ni Wadwad, wag. Okay, ngayon, hindi ba nakalagay sa Bible na ipaghahanda ko kayo ng lugar doon? Para kung nasaan ako, nandun din kayo. Ang mangyayari po niyan, ang sabi, sa langit, paghahanda ko kayo ng mansyon. Wow! Mansyon. Kasi ako, pag nagkabahay ako, gusto ko kasi laki ng SM. Yung magta-tricycle ka pa para pumunta ng CR. Yun ang maganda, di ba? Pagka inimbita ko kayo, taguan muna tayo bago tayo magkita. Okay, nangangarap ka lang naman. Masaya lang naman mangarap eh. Sabi na si JP, si Wadwad, at saka to si Prinsesa ng Maria. Okay. Pagdating doon, nasa lubong na ni yung anghel. Tapos sabi ng anghel, dadalhin ko na kayo sa mga mansion nyo. Ngayon, unang-una itong si Prinsesa. Pag nakita, ang laking bahay mo, sabi ng Princess. Kung sabi ng anghel, tigil sila. Ngayon, sabi ng anghel, eto ang bahay mo dito sa langit. Wow! No, hindi wow. Wow! Ang laki. No, kumbaga, parang 10 rooms, tapos 12 toilet and bathrooms. No? Pagkatapos, sabi ng dalawa, ang gara ng bahay. Ano kaya itsura ng bahay natin? Maya-maya, susunod na bahay, nakita, wow, ang laki. Sabi ni JP ngayon, kanino kaya ang bahay ito? Sa akin o kay Wadwad? Tapos pagdating nila, sabi ng anghel, JP, ito bahay mo. Wow! No? Yung kumbaga parang, alam niyo ba yung emoji, yung ganun. Pero hindi siya kulay blue. Yung ganon. Ano ba tawag sa nakaganon? Yung gulat na gulat. Hindi ba? Pero hindi blue ha. Yung blue kasi, adwa na ganon eh. Okay, ngayon. Ito yung bahay ni JP. Sabi niya, mas malaki pala to. Gara ng bahay. No, puro salamin, lahat. Pati CR. No, kumbaga, wow, gara. Ang ganda. Ngayon, sabi ni Wadwad, naku, isang malaki kay Prinsesa ng Maria, kay JP. Malaki, yung akin kaya. Sige, sabi niya, tayo na, sabi ng anghel. Lakad-lakad si Elward niya yan. Saka si yung anghel. Kaya teka, talahiban na. Bakit? Wala na kabahayan dito. Nagtitingin na. Tapos sabi niya gano'n, malayo pa ba, sabi ng anghel? Malapit na. Tiyaga lang. Dilakan na siya, gano'n. Abay, wala nang ilaw. Tapos nagtatakip silim. Maya-maya, habang abay, tumataas yung damo. Tapos, wala na, hindi na makita yung kalsada. Tapos, nung malayo-layo na, may mga krik. May gumagano na. Tapos, magandang huli, meron, kik. Parang may kik na dito. Nakatingin na siya. Alam niyo ba yung kik? Ay, nung bata ako, takot na takot, aswang daw yan. Hindi ko naman nakita. Ngayon, nung matanaw-tanaw nila, dahil nagtatakip silim na, may nakita siya yung CR ng probinsya. Yung pag tumayo ka, kita yung dito mo. Halatang, kumbaga, bakit gano'n nga ba, kahit dito sa Balero? Napaka-kuripot, yung kumbaga parang pwede na yan, yung gano'n na.
Bakit ka ba nagtatakip? Parang hindi ka makita. Pero pagka yung mong ulo mong gano'n nakikita, parang may titingnan ko gano'n. Hi. Bakit gano'n? Nung ano sabi ni Wadwad, bakit may CR dito sa langit? Maya, tumuloy sila papunta ron. Sabi niya, magsi-CR ba yung anghel? May pagdating, biglang tumigil yung anghel. Sabi ni Wadwad, hindi ako nasi-CR. Sabi niya, hindi. Sabi ng anghel, eto ang bahay mo? Ha? Sabi niya, yung isa ang laki. Yung isa mas malaki. Bakit ito? Bakit ito ang bahay ko? Sabi ng anghel, kasi nung inipon namin yung offering mo, ito lang nakayanan eh. Kaya give and you shall. Anumang takalang ginamit mo, ang siyang gagamitin sa iyo. Oh. Ngayon, anong gagawin mo? Ngayong alam mo na ito, magtatanim tayo. Amin po ba? Tinahan ko sa kakatawa-tawa, pero kasi biblical ko, anong tinanim mo? Alam niyo, sa totoo lang, ito ha, hindi na off topic na to. Kung ano ang tinanim mo, nitong mga nakaraang taon, buhay mo yan ngayon. Kung ganyan ang katayuan mo ngayon, wala po tayong masisisi kundi ikaw, kasi yan ang tinanim mo. Ang pagtatanim, ginagawa sa iba't ibang paraan. Sa pananalita, sa trato mo, sa kapatiran mo. Yes. Galatians 6:9, kung anong itaninim mo sa pastor, yun ang aanihin mo. Nakalagay sa Bible yan. Kung ano ang itinanim mo sa pastor mo, yan ang aanihin mo. Galatians 6:9, basahin niyo na lang po yan. No? Ano mang itanim ng tao, ang isang pagtatanim po, yung lumalabas sa Biblia. Number 2, yung pakikisama mo sa mga kapatiran mo. Paano ko bang sabihin ito? Kapag ka nag-o-offering yung mga tao, nakatingin ka. Magkano kayo in-offering? Magkano nila buwan? Kulay pula, 20 pesos. No?